tayo, pero bago po tayo mawit ng mga awitin, awitan po natin ng masiglang awitin ng ating Panginoon. Katulad ng awit, palakpakan po natin ang Panginoon. Awitan po natin ang pangalaman ng awitin.
hindi nagbibitaw sa iyong tawa. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man pa ba. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita? Ano bang nakita mo? Sa akin ay inayos mo. Di ko'y nakalam ko ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Laki ng kasalanan ko, ibigay lahat sa iyong tapat. Ako'y hindi nawibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man pa ba. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Minsan pa sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako'y hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man pa ba. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo? Sa akin ay inayos mo. Hindi ko kinakaya ito ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Laki ng kasalanan ko, hindi kailangan. Minsan pa palakpakan po rin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Minsan pa, nagkakasin tayo sa panalangin bago po tayo magsimula. Inaanyaya po natin ang ating kapatid, Brother Atong, para sa pangunahing panalangin. Ay, pumusito mo. Yes. Kung banal kayo pa rin Panginoon lumalapit sa inyo, ngayong gabi Panginoon lugar, aming dalangin lugar, aming pagsama ng ibal ng Espiritu, Panginoon ngayong gabi. Ang gawain mo po Panginoon lugar ay kayo pa rin Panginoon magbumabay, magtagumpay po ito Panginoon lugar. Ang maraming kaluluwa Panginoon lugar, ang mahabot Panginoon lugar, makakilala sa inyo lugar. Ito po nga aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Pwede po kayo po. At meron po tayong drinks. Tubig. At minsan pa nagpapayaya po ang Brothers House Christian Fellowship para sa isang music concert namin na gaganapin. Hadid po sa inyo ng Aftershocks Band. Makapakinig po kayo ng mga patotoo at makalangit na awitin. At bago po ang pakikinig ng awitin, siya na po magpapakilala sa kanyang sarili. Pakinggan niyo po ang kanyang patotoo kung paano po ang Diyos ay tumulong sa kanyang buhay. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Ronel Elias. Kapamilya. Nung mga araw na hindi po ako nakakasama dito, backslide ko, last year po kasi, nag-backslide po kami. Ang hirap po talaga na mawala sa gawain ng Panginoon, lalo na sa mga araw ng Linggo, Martes, ay Miyerkules, yan.
naalala mo yung araw, pero yung makadalo ka, hindi mo kaya. Parang meron ka pa rin, ano ba yun? Hindi. Ayan, parang meron ka pa rin konsensya na, na nararamdaman kapag wala ka sa gawain niya. Pero dahil nga doon, hindi pa rin po tumigil ng Panginoon na tawagin ako dito. At ngayon, nandito na ako sa harapan niyo. At sana po, patuloy pa rin po ang gamitin ng Panginoon sa gawain niya. Yung pong napakinggan ay totoo pong kwento, hindi po yung gawa niya. Totoo po yun na nangyari sa kanyang buhay. So ngayon po, makakapangin po tayo na makalangit na awitin. At ang una po namin aawitin, ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng mic dyan. Magpapakwish ako sa inyo. So, ang una po namin aawitin ay pinamagatang sa bawat sandali. Pinanta po ito ni Angel Soul, kung hindi po ako nagkakamali sa kanyang pangalan. Pero pinanta po namin yung lyrics ng kanta at para ialay o ihandog sa ating pong Panginoong Diyos. At sana po magustuhan niyo yung kanta na aming aawitin at if you know the song, just sing along. Okay ka ba? Check one. Pagpapagulaw ng mundo, ikaw ay habang hinahanap ko. Ako ang ibig.
bawat sandali. Kapag pinuno ng iyong pag-ibig at pinagsalang ang pinagsabi na pinig, ako'y sa galumili. Ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa akin kapag bumibigat na ang aking dibdib. Sa isang salita mo lang, tila ko'y hapang mo na, at ang dugo'y gumagahan. Isang pa palakpak sa akin mo. Sino po may gusto? Marami pa po tayong naka-line up na ano, more practice. Sumali ka dito. Pasensya na po yung ating backup singer. Kakabalik lang po niyan sa Panginoon. Ang next song po namin ay pinagkatang Buhay Ko Ngayon. Inom po muna ako. Uwitan po natin ang Panginoon ng Buhay Ko Ngayon at ito po ay kinanta ng Redeem Band. Sana po magustuhan niyo yung kantang aming pakalangit na awitin. At pakinggan niyo po yung mensahe na dala ng awitin ito.
Magandang gabi po sa bawat sa mga kabataan. Hello. So, kung ako'y bago ko makakilala sa Panginoon na pinag-aaral pa, kolehiyo. At ako'y, di pa kolehiyo, high school pa lang na-addict na ako sa computer. Yung mga addict computer dyan. So, sa amin kasi, sa panahon ko kasi may mga computer shop pa. Alam ko sa ngayon din. May computer shop pero mga print lang. Sa akin kasi, pag pumapasok ako sa eskwelahan, akala ng mga magulang ko pumapasok ako, pero hindi, dito sa computer shop. So yung attendance ko sa school, napunta sa computer shop. Kaya 2 taon akong bumugol sa computer shop, perfect attendance, absent ako sa school. Kaya yung mga grades, tinotoktor ko, pinapalay ko sa magulang ko ito, yung mga grades ko, pasado. Yun nga, sa uli, ko na sinabi sa kanila na hindi na pumapasok sa school. At yung mga tuition fee, hindi nyo kaya kasi yun. Pag mga magulang nyo yung bayang tuition fee, pero pag lumaki na kayo, huwag kayong makikita ka, huwag kayong tadayain nyo yung tuition fee, tapos bibigay nyo sa magulang nyo, kickback nyo, 3,000. Pero huwag ganun. So yung nakakilala ko sa Panginoon, doon, binago ng Diyos sa aking buhay. So, walang sinong tao naman kahit kay napaka masama, napaka dungis na may pag-iisip, ang Diyos na dyan para baguhin ang iyong buhay. Kaya sa mga kabataan ngayon, kung kayo siyempre, hindi pa kayo masyadong aware. Pero kailangan niyo sa Papa Jesus, di ba? Kailangan niyo ang Diyos. Kayo magtiwala lang, kayo pag-aralan niyo at sumunod kayo para sa inyong mga magulang. Yung lamang po sa Diyos ang kapurihan. Awitan namin sa mga wedding ay-ay. Masyadong mong binibigyan pansin ang sarili na pakit na bagal. Di mo na nabigyan pansin ang iyong kaluluwa. Kung nawiyan ka ng buhay, sa kaya ang punta. Sa awiting ito, nais kong ibahagi. Biyaya na hanggang sa ating Diyos na hari. Siyang nagbigay
ay pinamagatan po hindi na nga. Sino kumanta na ito? At pinalitan po namin ulit ang lyrics ng kanta at hopefully ma-enjoy niyo po yung song. At pakinggan niyo po yung mensahe ng awit. Standby muna ako. Nag-enjoy pa yung mga bata dyan. Okay, ang aking awitin po ay pinamagatang hindi na nga. At pagkikan niyo po ang mensahe ng awitin na ito.
pumunta sa akin. Pamanda na ako ng bata. Sige. Ang next song po namin is Pinamagatang Kalawakan. No. Alam niyo to, Kalawakan. So kung alam niyo to, sabayan niyo akong kumanta. Oh, kahit salamat sa damdamin man ito, tayo na ang
Okay. So maraming salamat po sa kilig ng pangalangin awitin. Don't go away. Meron pa po kami next song, pero bago po yun, dadaan po tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ito, ang pangaral po ng salita ng Diyos. Pero bago yun, nais ko po muna magpadito sa inyong harapan. At ako po ay isang kalalakihang lumaki. Hello? Ako po ay isang kalalakihang kabataang lumaki sa isang Krisyanong pagtahanan. Ang aking pong ama ay isang pastor. Namulat po ang aking mata na sila'y naglilingkod sa Panginoon. Subalit ganun po man, hindi po ako nakatakas mula sa kamandag ng kasalanan. Nakaranas po ko kagaya ng karamihang kabataan ng isa sa mga palpak na desisyon. Nagkaroon po ako ng palpak na desisyon sa aking buhay. Sa murang edad po, 7 years old, natuto na po akong magbisyo. Pero po, natuto po akong manigarilyo. Natunayan na abutan ako ng aking kapatid na dinigarilyo doon sa isang sulok. Sabay sinumbong niya ako doon sa aking magulang. Pero akala ng magulang ko ay nagbibiro lang ang aking kapatid sapagkat kami nga po ay isang Kristyanong pamilya. Pero ang totoo po sa bawat isa, ako po ay nakagawa rin ng mga palpak na desisyon. Natuto po akong mag-inom nung ako po ay high school na. At in fact, ako po, nalulong po ako sa pornografiya. At ako ay halos, kumbaga, mas marami pa akong nakitang babae hubad kaysa sa mga tao o hari ng unang kapanahunan. Panahon nila, ang nakikita lamang nilang hubad ay yung kanilang mga alipin. Pero dahil po sa technology, isang click mo lang, one click away, sabi nga nila, pwede mo lang makita ang kung ano-anong bagay. Pwede nang pumasok sa iyo ang kung ano-ano na karumal-dumal or kasalanan. Hindi ko po ito sinasabi para ipahiya ang aking sarili. Hindi rin po nila ito sinasabi para ipahiya ang kanilang sarili. Amin po itong ikinakahiya at mas ikinakahiya pa ngayon. Sapagkat nais lang po namin ipatotoo kung ano po yung nangyayari sa aking buhay ay kaya pong baguhin ng ating pong Panginoong Diyos. Kung ikaw yan, kagaya ko po ikaw, isang mga kabataang nakagawa ng palpak na desisyon na ikaw ay natuto ng bisyo at kasalanan. Akala ko nung una kapag ang tunay na lalaki merong bisyo, merong kasalanan, may pagyayabang na girlfriend or nobya, pero napatunayan ko, ang tunay na lalaki pala ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang tunay na lalaki ay makikita mo sa loob ng simbahan. Bakit hindi mo sila makita sa loob ng simbahan? Kasi hindi sila tunay na lalaki. Natatakot sila na baka sila'y sabihan ng kung ano-ano, pero ako po ay proud na sabihin ang aking pong buhay ay inalay ko sa ating pong Panginoong Diyos. At buhay po ang Panginoong Diyos. Ako po, ang buhay ko po ang patunay na ang Diyos po ay buhay. Hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay nabuhay. Hindi po siya nanatili dun sa krus. Hindi po siya nanatili dun sa yungib, kundi ang Panginoon pong Diyos ay muling nabuhay. Sapagkat hindi ko po ibibigay ang aking buhay sa isang patay na Kristo. Kaya sa oras pong ito, ating pong pakinggan ang salita ng Panginoong Diyos na dadalhin po sa atin ang ating kapatid, Brother Ramil Salucena. Okay. So, sinong masaya ngayon? Masaya ba kayo? Doon sa mga nakakatuwa naman. Kaya pala sinabi ng Panginoon, malibang kayo'y magsitulad sa mga bata ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Kasi kung ating bibigyan ng pansin, una sa lahat, mas madaling dalhin sa gawain ng Diyos ang mga bata kaysa sa mga matatanda. Yan ang isang malaking katotohanan. So ngayon ay tahimik lang kayo dyan. Dekado rin ako sa inyo.
kayo isasabihin. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sino may mahilig dito ng magic? Ha? Mahilig kayo sa magic? Tuturuan ko kayo ng magic mamaya. Huwag kayo maalis dyan. Okay, so, kaya alis dyan. At ito may lang kayo, hindi kayo ng mahilig kasi hindi nyo maunawaan step by step kung paano gumawa ng magic. Paano kayo, ano na kayo yan, nakinig lang kayo. Okay, so, kanina, punta na lumabas ako dyan, ay nakita ko nag-uumpisa na meron nang gumagawa ng sinakulo. Ang katotohanan nun, ginagawa nila ito, sinasadrama nila ang buhay ni Jesus, yung paghihirap ni Jesus. Pero sa totoo lang, hindi nila naunawaan kung ano at bakit si Jesus ay ipinako sa krus. Sa Ephesians chapter 2, bigyan niyo ako ng mga 5 minuto o 10 para ituloy-uloy yung gawain nyo ito. Sa Ephesians chapter 2 verse 13, ganito sinabi na salita ng Panginoon. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikisa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, doon sa mga sa lahat na nakakarinig ng tinig na ito, anong ibig sabihin nito ng ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Una, ipinapakita rito, ang lahat ba't sinabing malayo? Ibig sabihin kasi ang tao kasi namumuhay sa kasalanan. Ang tao namumuhay sa kasalanan ay milya-milya ang distansya sa ating Panginoon. Hanggang hindi ito masyado naunawaan ng mga bata. Pero yun ang isang malaking katotohanan. At ang sabi rito, ang dahilan kung bakit mayroon tayong inaalaga. Tinatawag niya, katulad niya, sinasa drama nila, yung sinakulo. Bakit si Kristo ay namatay sa ibabaw ng krus? Upang dalhin ng kasalanan ng sanlibutan. Upang tayo na dating kaaway ng Diyos ay maging kaibigan ng ating Panginoon. Ito yung sinabi niya rito. At sabi rito, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga ng dugo ng ating Panginoon dahil ang dugo ng ating Panginoon ang naging dahilan kung bakit tayo naging kung bakit tayo ay natubos sa kasalanan na ating nagawa. Dahil ang sabi nga ng Bible, all have sinned. Lahat ng tao ay nagkasala, wala na matuwid, wala kahit isa. So si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang lahat ng tao ay nagkaroon ng kapatawaran. Sa Lucas sa chapter 23 verse 39, makita natin doon ang kasaysayan ng isang lalaki na dalawang lalaki. Kasabay na ipinako ng kasabay ng ating Panginoon. Ang dalawang yun ay magnanakaw. So, alam natin na nangyari. Yung isa, pinalipusta ang ating Panginoon at sinabi niya, kung kayo o kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili at pati na kami. Yun ang sabi niya. Yun ay sarcastic. May panguuyang. Ay sabihin nun, kung talagang ikaw ay Diyos, iligtas mo ang sarili mo. Pero nakakapagtaka doon, mayroong isang lalaki doon, nakasabay na ipinako, dalawa nga kasi yun eh. Possible siguro, makaibigan sila. Dahil parehas bilanggo, magpakusa sila doon sa loob ng bilangguan. So, ang sabi ng isa, hindi ka ba nangingilabot sa iyong ginagawa? Tayo ay nasa ganitong katayuan dahil ginawa natin yung kasalanan, pero ang tao ay walang anumang ginawang masama. Pagkatapos sa kanya sinabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang hindi kong puntuhin, nagagawa ng dugo ng ating Panginoon. Una, ang dalawang lalaki na yun, kaya naroon sa ibabaw ng krus dahil hinatulan sila ng ating Panginoon. O ng sanlibutan, kasabay sila ng ating Panginoon sa ibabaw ng krus. So, kaya kung ating bibigyan ng pansin, kapag ang ginawa mo sukatan, ay ang sukatan ng sanlibutan, wala tayong mapatutunguhan. I-condemn tayo. Pero ang napakaganda ron, ang sabi doon,
ang lalaking magnanakaw na iyon ay pinatawad ng ating Panginoon Jesus sa kanyang kasalanan. Kaya nga, ito na pinanamisan ay pinapaksa ko, sinasabihan ko ang lamang na magnanakaw. Ang lamang ng makasalanan. Lahat naman tayo, naniniwala tayo, lahat tayo gusto natin tayo makalamang. Wala akong alam na nag-iisip na sila ay nasa ibabaw. Kaya nga tayo nag-aaral para tayo hindi maging kulela. Para hindi tayo maging kulela, hindi tayo maging mababa, kamuli-hulihan. Ano nyo ba sa isipan ninyo? Ang lalaki, mula sa kanyang kalakasan, siya ay malahas. Pumapatay, nagnanakaw, maaari na ng rape, nagkakaatan. Pero sa time na yun, kung iyong bibigyan ng pansin, alam nyo ba, na ang unang nakarating ng langit ay hindi si Simon Pedro. Ang unang nakarating ng langit o ng paraiso kasama ng Panginoon ay yun na nga yung magnanakaw. Dahil sinabi nga niya, Jesus, alalahanin mo kung pagdating mo sa iyong tayo. Ano sagot ng Panginoon? Na hindi kakasamahin ko ka sa aking paraiso. Ang unang nakarating sa langit, hindi reliyos yung tao, kundi yung magnanakaw. Sa mga bata, hindi nila makakita ito ng masyado. Pero sa inyo, ang may edad na, alam niyo ito ito. Nauna pa siya kay Simon Pedro. Nauna pa siya kay Juan. Nauna pa siya kay Santiago. Nauna pa siya sa Constantino. So, ibig ko sabihin, kung nais natin na maging lamang tayo sa anumang aspeto ng buhay natin, napakahalaga ng pananampalataya. Dahil sinampalatayanan nyo nung magnanakaw, ano yung sabi roon, nagmana siya ng buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. So yun yung sinasabi ko sa ating pinasa dahil sa kanyang banal na dugo na tayo dati hiwalay ay ipinagdugtong tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. So, ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, sampalatayanan niya ang ating Panginoon. Kaya ang nakikita ko rito, hindi ko napakakabain ito, ang nakikita ko rito, kung ang tao ay hindi magpapahalaga sa pananampalataya, kulilat ka. Sana makita natin yun. Sa mga kabataan, sa mga alam, kulilat ka. Magiging kahuli-hulihan ka. Hindi ko malimutan yung sinabi ni Billy Graham, ang sabi niya, mas gugustuhin kong ako'y hamang at walang karangalan dito sa lupa. Kesa ako'y mayaman at kilala sa lipuong lipunan at hindi naman ako kilala sa langit. Yan ang totoo. Ano? Kasi ang pupuntahan natin doon, hindi naman dito eh. Hindi tayo taga rito. So nakuha nyo na, ibig ko sabihin. So napakahalaga ng pananampalataya sa buhay ng tao. Kung hindi natin bibigyan ang usapin ng pananampalataya, wala kang patutunguhan. Wala kang patutunguhan. Ang buhay mo ay patungo sa kapahamakan. Dahil una, yan ang sinabi ng ating Panginoon na sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Kapag kang hindi sumampalataya sa Kanya ay hinahatulan. So, nais mo pang bigyan ng pansin. Ito, bibigyan ko lang ng kasiyahan ito mga bata na ito. Nais kong ipakita sa inyo kung ano, at ako'y naniniwala kahit papano, kung ilalakit niyo yung puso ninyo doon sa mga may edad dito, makukuha nyo ibig ko sabihin. Nais kong ipakita sa inyo kung ano ang kahalagahan ng nagawa ni Jesus ng kanyang banal na dugo tungkol sa ibabaw ng krus. Hindi yun naunawaan ng napakaraming tao. Ano, handa na kayo? Pero ako dito simple. Hindi kasi ako sinabihan ni JR, hindi ako preparado. Kaya nakakita nito. Alam niyo, minsan, ang buhay ng tao, walang pinagkaiba dito. Maganda. Kaya lang, hindi siya, no, pero ang original talaga nito, maputi ito eh. Kaya wala na akong panahon pupunta ron eh. Kung makita ko kasi puro bata, sabi ko, mas maganda. Di ba maganda? Maganda ba tayo?
Alam mo ba kung anong nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao? Minsan nasabi ko na nga, ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao, sinisira niya yung kaayusan sa buhay ng tao, sa mga may edad. Nasisira ang buhay ng tao. At kayo, naunawaan, naintindihan ko, naunawaan niyo ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito sinisira ang isang buong tali na ito, kung paano sisirain ang kasalanan. So, ilagay nyo na lang sa isip ninyo na ito'y parang inyong sarili. Ito ka, maganda. Pwede natin sabihin din, ito yung pamilya mo, nanay mo, pamilya mo, buhay mo. Malinis, mabubuo. Diba? Walang damage. So, ipapakita ko sa inyo kung ano nagagawa ng kasalanan. Kita niyo yan, ha? Pag mas nyo mahigit, kunin mo nga yung ano doon, kunin nyo yung gunting doon. Papantayin lang natin. Kunin yung gunting natin dyan sa loob, sa sulong ko. Ito kasi mahilig ito doon sa akin eh. Ito mo ito. Hawakan mo yung gunting. Putulin mo sa gitna. Ayan, isang tali yan. Putulin mo sa gitna. Putulin mo. Kaya mo na bang tumupit? Oo, sige. Oo, pinutol mo. Di dalawa na. Oo, sumisimbolo yan sa kasalanan. Ganyan ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Kaya kung buo ang buhay mo, buo ang pamilya mo, nakapokus kayo sa kasalanan, ayaw mo bigyan ng pagkakataon ng Panginoon, ganito ang nagiging buhay mo. Ngayon, ang ginagawa ng tao, dahil ang tao naman, gusto talaga nila maayos, ayaw nila hindi maayos. Gumagawa sila ng paraan. Minsan, ginagamit nila yung iyon, pinagdudugtong nila yung naputol. Diba? Kaya, pinag-ano nila, pinag-dudugtong nila yung naputol. Minsan, makikita mo yan ang ginagawa kung bakit nga may tao bumubuhan ng religion eh. Gumagawa ng mga good works, di ba? Kaya lang, kahit anong gawin mo, hindi naman na ibabalik yung dati. Kaya ang epekto ng kasalanan. Alin na mas maganda ito eh? Yung unang pinakita ko, o ito? Mas maganda sa'yo ito? Ha? Yung una, kasi wala ito, di ba? Pangit eh. Di ba? Sa palagay mo ba, may babalik pa sa dati ito? Ganyan ang ginagawa ng tao eh. Sinisikap nilang buuin yung sarili nila nang iwalay sa Diyos. Di ba? Ganyan tayo. Sinisikap natin buuin yung sarili natin nang iwalay sa Diyos. Pero hindi natin kaya. Dahil ganito lang ang pwede natin remedyo eh. Kapag tayo na kung nalulong sa kasalanan, ganito lang ang natin kayang gawin sa buhay natin. Hindi natin kayang ayusin, hindi natin kayang ibalik sa dati. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay nabayubay sa ibabaw ng krus. Dahil sa kanyang banal na dugo, ang kasalanan natin, nililinis niya. At yung nasira sa buhay natin, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, nililinis niya. At pag nilinis niya ito sa pamamagitan ng banal na dugo, bumabalik sa dati na tiging maayos ang buhay ng tao. Katulad yung sinabi ni Lea. Diba kalahin, pala ng forma na ano doon niya, sabi niya, di ba? Pero ngayon, iba na ang buhay niya. Kaya yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa ibabaw ng krus. Dahil sa banal na dugo niya, magiging maayos ang buhay ng tao. Kung bibigyan mo ng pansin, kung hindi mo sasampalatayanan, ang iisipin mo, imposible. Eh, di ba ibalik sa dati ito? Hindi na, no? Yun ang halaga kung bakit si Kristo na ipatay sa ibabaw ng krus. Meron ako dito pulang tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang nagagawa. Ilalagay ko sa gitna. Huwag magkukulang. Ayan. O, kunyari ito, yung banal na dugo ni Jesus. Ganyan ang ginagawa ng ating Panginoon.
Bilangin. Bilangin mo. Ito ba? Ano yung damit yan? Ha? Ito binalik sa dati. Yun ang nagagawa ng banal na dugo niya. Yung mga nasisira, hindi nakikilimutan. Ang kasalanan ang sumisira sa buhay ng tao. Tandaan ninyo yun. Pero yung banal na dugo ni Jesus, hindi si Jesus namatay sa ibabaw ng krus, hindi para tayo magkaroon ng religion. Kaya siya namatay sa ibabaw ng krus upang ibalik sa dati. Yung kasalanan na hindi natin kayang bayaran, ang Diyos ang nagbabayad. Pilit niyang inaayos ang buhay natin. Yun yung nangyayari dahil doon sa banal na dugo ni Jesus. Yun yung sinabi rito. Yun yung sinabi rito sa ating binasa, di ba? Ito yung sinabi rito. Ulitin ko lang ano. Pakinig kayo maigi. Ano mamaya? Ito yung sinabi ron, no? Ano sa mga may edad na, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay itinapik sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. So yun ang dahilan kung bakit mahalaga ang dugo ng ating Panginoon. So yun ang dapat natin maunawaan. Ano yan? Akala ko kung ano na. Okay, so hindi talaga ako preparado eh. Meron dito 3 tali. 3 putol. Diba? 3. Nakita nyo? 3 putol na tali. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. So, ano natin? Pagdugtungin ulit natin. 3 putol yan at tali. Pagdugtungin natin. Ito naman yung isa. So, ito na. Yung pangalawa. Yung ano. May dinugtong ko kanina, di ba? So, itong pangatlo, magdudugtungin ulit din natin. Yan. 3 tali, pinagdugtong ko. Di ba? Ulitin ko sa inyo kung ano nagagawa ng dugo ng ating Panginoon. Kahit putay-putay ka na, kahit sira-sira na ang buhay mo, sa tingin mo ang buhay mo, wala. Addicted ka sa droga, addicted ka sa alak, addicted ka sa ano, sunod-sunuran ka sa barkada mo. Walang patutunguhan ng buhay mo. Alam katulad nito, sirang-sira. Kahit anong gawin mo, ang pangit, di ba? 3 dugtong eh. Pero ulitin ko, huwag niyong kalilimutan ang banal na dugo ni Jesus. Dahil sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, hawakan mo ulit. So, hindi pinapakita ko lang sa inyo. Imposible naman talaga yun. Hindi totoo yun. Ang tawag dito, pangkaraya yan, text yan. Bilis lang ng kamay. Hindi kailangan ang kamay nyo eh, mamatan nyo eh. So, pero ang ibig kong sabihin sa inyo, kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon. Dahil lang ito ngayon. Ay manalangin sa Panginoon. Lahat naman kayo ay kung na Kristiyano na kayo, dapat rito kayo lahat. So, kami mananalangin para sa inyo. Dakila ang tapat na Diyos sa oras nito, Panginoon, hinihingi ko po, Panginoon, kaya tulungan mo po, Panginoon.
ang iyong gawain, ang iyong mga anak. Ang dalangin ko po, Panginoon, ang simpleng pangungusap po, Panginoon, na hinaluan ko ng illustration ng God. Ang dalangin ko po, Panginoon, at palahin mo. Ilusin mo sa mga may edad, ilusin mo ang kanilang puso, magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. At ang mga kabataan ito, ang dalangin ko po, Panginoon, i-bless mo ang kanilang buhay. Ang dalangin ko po, Panginoon, mangusap ka sa kanilang puso, dakilang Diyos. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos. Ang mga kabataan ito, mga bata na ito, nakita nila ang kahalagahan ng ginawa mo sa ibabaw ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan mo, God, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay, balik ko na sa inyo. Yeah. Ayun, yeah. Sino dito nadali ako? Eh, nalimutan ko na isa na hindi ko natanggal muna eh. Grabe, so sobrang galing ng nag-magic na public standing ovation yung nasa likod. Anyway, tawag po tayo sa isa pa sa makalangit na awitin at pakinggan niyo po ang mensahe ng awitin. Pinamagatan po itong pagsubok by Orient Pearl. Pero pinagtan po uli namin yung ibang lyrics para ihandog sa ating Panginoon Diyos. Ito po ang huling handog sa gabi ito. Pakinggan niyo po. Ikaw ang nagdurusa, hindi lang ikaw
giving. Pakinggan niyo po ang last song namin at sabi nga dun sa kanta, pagsubok. Kung sino man po ang dumadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok, huwag niyo pong kalilimutan, nandiyan po ang Diyos para sa atin. At hindi ka po nag-iisa, sinubukan mo na po ang maraming bagay, bakit hindi mo subukan ng ating pong Panginoong Diyos. Sa lahat po na nakakasin nito online, isa pa sa ating last song.
Who wants more? Sino pa po ang may gusto? Oh, ikaw, kumanta ka. Maraming salamat po sa nagbigay ng panahon sa The Father's House Christian Fellowship. Muli kami po ang The Father's House. At kung nais niyo pa pong mas makilala pa ang ating Panginoong Diyos, meron po kaming service ng Sunday morning. Bukas po meron kaming gawain dito rin po sa lugar na to, alas 9 ng umaga. At sa gabi naman po, 6:30 p.m. ng gabi. Maraming salamat po muli sa nagbigay ng panahon sa salita ng Panginoong Diyos. At bago po tayo magtapos, lahat po tayo tumayo, tayo po'y mananalangin. Lahat po tayo magsitayo, tayo po'y mananalangin. So, minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, God, hallelujah, glory, glory to Jesus, God. We glorify your name, we worship you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa abot ng Panginoon. Amang banal, Panginoon, minsan po lumalapit kami, Panginoon, sa iyong banal na trono, Panginoon. Nagpapakumbabang puso, Panginoon. Maging Panginoon, ang gawain mo sa gabing ito ay iyo pong pagbungahin. Ang mga salita na nasik sa kanilang mga puso, Panginoon, iyo pong palaguin, Panginoon. Nawa ang mga nakakapanginig sa labas ng iglesyang ito, Panginoon, ay mabuksan ang kanilang isipan, magkaroon sila ng kapahayagan, revelation, Panginoon, magkaroon ng maalis, Panginoon, ang takip sa kanilang mga tainga, Panginoon, Ugada. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay. Ikaw po ang gumawa ng mga bagay na hindi namin kayang gawin, Panginoon, maging ang mga tao po nakaharap namin sa gabing ito, Panginoon, ikaw po mag-bless sa kanila. Ingatan mo po sila, mag-isa kanilang pagbuhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, minsan pa. Kami po ang The Aftershock Band ng The Father's House Christian Fellowship. Bilangan po, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Pagpalain po